Welcome back to Man vs. Beast. Kanina, napatunayan ni Cap Teo Tafiti na kahit nature ng Beast na manalo sa pabilisan ng pag-akyat, may laban pa rin siya. Ngayon naman, papatunayan kaya ng apat na men na ito na truly, size doesn't matter. Kilalanin natin sila. Ito na ang takbuhang with a twist. Ating kilalanin ng Team Man. Ito ay sina Daniel Artran, Steve Babiar, Mike Murga, at Frank Gibb na makakalaban naman ng One Beast Team. Ibig sabihin, nag-iisang camel laban sa apat na midget. Malinaw naman, di ba? At para lalo pang luminaw, eto sila. Yan ang 4 little people na abala sa kanilang paghahanda para matalo ang 1,500-pound Arabian Camel. At hindi lang basta-basta ang paghahanda ang ginagawa ng apat na little man. Dahil sa pangunguna ng kanilang team captain na si Joe Gibb, iba yung pagsasanay talaga ang pinagdaanan nila. Nariyan ang pagtakbo, exercise, endurance and strength training at strength na matatalo nila ito sa araw ng pagharap nila. Well, our strategy is right off the get-go, we have to come out of the chute in a hurry. 1, 2, 3, team it! O di ba? Ang taray ng giant. Pero malaking hamon ang kakaharapin nila dahil giant talaga ang makakasugupa nila. May bigat na 1,500 pounds lang naman ang camel na hinahamon nila sa takbuhan. Ang African camel na kayang tumagal sa tuyong disyerto ng ilang buwan at may kayang maglakad ng 25 milya at kung makakaramdam ng pagbabanta sa kanyang buhay o kapag nilapitan ng kaaway, ay pwedeng maging 1,500 pounds running machine dahil sa kanilang powerful legs. Dahil dito, ano naman kaya ang pantapat ni Team Captain Joe kapag ginamitan sila ng bilis ni Beast? Any strategy, sir? Well, our strategy is right off the get-go, we have to come out of the chute in a hurry. Kaya pala bago nagsimula ang labang ito ay sinisilip na ng Team Man si Beast. Sinusukat kung kaya ba silang daganan nito. Pero para kay Frank Gibb, na anak ng team captain na si Joe, Oh, I want it bad. I want to do it for my dad and make him proud. magiging proud nga kaya si Joe sa anak na si Frank pagkatapos ng duelo? Hindi natin masisiguro yan. Lalo na kung pagbabatayan natin ang tail of the tape. Sa edad, pawang 27 anyos ang apat na little man. Mas matanda sila kumpara sa Beast na 4 or 10 years old sa human age. Sa bigat, ang combined weight ng apat ay 462 pounds kumpara sa 1,500 pounds na camel. Sa height, wag na nating pag-usapan. Pag-usapan na lang natin kung paano ang tsansang panalo ng 4 little man kay Beast. Una, dapat mabilis ang umpisa nila at maipasa ng maayos at malinis ang baton. Sa camel naman, focus lang. Dahil kapag na-distract ito, baka sugurin ng apat na little man at pagtatadyakan. Ito naman ang na-anticipate na ng organizer. Kaya naman naglagay na sila ng white fence barrier para hindi na makaalpas ang camel kung sakali mang mawala ito sa focus at mawala rin sa sarili. Ngayon, inaalis na ng 4 little man ang nerbiyos. At ayan, panay stretching na. Makakaya kaya nilang umusan ang bilis ng Arabian Camel? Man vs. Beast! Ang Arabian Camel ang isa sa mga largest beasts known to man. Sanay sa hirap, sanay sa matagalang takbuhan at higit sa lahat, may instinct pang lumaban. Pero ang apat na lalaking mga kalaban niya ay gustong patunayan at kung minsan, sapat na yon para maging drive para manalo sa kahit anong laban. So, sino ang mananalo? Let's see this amazing fight right now! Magkakaalaman na. Makikita nating tumatakbo na ang 4 little man sa kani-kanilang mga pwesto. Nakahanda na rin ang camel at lalong handa na rin ang oval track na pagdadausan ng 330-yard relay. Ang team man ay pangungunahan ng ating first runner na si Daniel Artrand. Kasunod si Steve Babiar. Pangatlong tatakbo si Mike Murga at ang huling tatakbo ang finisher ay si Frank Gibb. Ang karerang ito ay traditional relay race staggered start. Ito ay para masigurong sabay at parehong distansya ang tatakbuhin ng tao at ang beast. And again, this is a 330 yards race. At dahil dito may agwat na 82.5 yards ang bawat 4 little man. Excited na ang little man, pero mas excited yata ang camel sa kanila. At ito, nagwawala na siya. Gusto na niyang pagtatadyakan ng apat na kadwelo. Ayan, mukhang aatras pa yata ang apat. Natakot ba? Ah, hindi naman pala. Practice lang.
Pupwesto na nga sila eh. At ang beast naman, kumalma na. Gusto na niyang matapos ito. Pumwesto na si Daniel Artrand. On your mark, set, bang! Go, go, go! Nauna na si Daniel. Ang camel, wala lang. Slow starter talaga ang hayop na to. Ang bilis si Daniel. Ganyan nga. Sulitin mo ang pagkakataong wala pang malay ang beast. Go, Dan! Naipasa na ang baton. Pero bumibilis naman si Beast. Makikitang si Steve na ang kumakaripas. Lalo naman yatang bumibilis si Camel. Parang naghahanap ng mapagbabawasan. At medyo nabawasan niya ang bilis ni Mike Werga. Bilisan mo, Frank! Mag-taxi ka na kaya? Go, 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 boy! Bumagal ang Camel pero malapit na ang finish line. Nauunahan na siya. Pasa na kay Frank. Oops! Mukhang may mali sa pasa ng baton. Ayan na si Frank. Si Camel! Woo! What a photo finish! Sino kaya? Ang tao o ang beast ang nauna? Parang gahibla lang ang pagitan ng dalawa. Sa replay, mabilis ang umpisa ng Team Man. Parang namasyal pa kasi ang Camel. Pero pagdating sa parte ni Mike, bumilis na ang Camel. Dito na nasira ang diskarte ng Team Man. May delay kasi sa pagpasa ng baton kay Frank pero sa huli, ginawa lahat ni Frank para manalo sila. At maging proud ang tatay niya sa kanya. Dahil dyan, panalo ka sa tatay mo, Frank! Pero di pa rin natin maalis ang katotohanang nanalo ang beast. Ayon sa mga hurado, 0.2 of a second lang ang labang ng Camel sa finish line. Medyo malaki kasi ang dibdib ng Camel, no? Oh, ayun. Gabuhok lang ang lamang ng Arabian Camel sa 4 na runners natin. Pero sapat na yon para tanghaling winner si Camel para sa duel na ito. Sheena, Oh. Team Beast, Ay, sorry, congratulations. Congratulations. Ano masasabi mo? Ako, masasabi ko, pagod na ako mag-explain. Beast talagang pinakamagaling. Wala na, di ba? Oh, sorry, ikaw naman. Ano masasabi mo? So na nagsabi, di ba? Gabuhok lang ang lamang. Ang importante dito ay may napulot tayong moral lesson na hindi importante ang size. Ang mahalaga, kaya nilang makipagsabayan. Hindi ba? Galing. Galing. Tama. Iba rin talaga ang lakas ng Arabian Camel na ito. At hindi lang kayang tumagal sa desert, pati rin pala sa matinding karera. Ngayon, alamin natin kung bakit nga ba sila ganito kalakas. Ang buhay ng camel ay umaabot mula 40 hanggang 50 taon. Ang humps ng camel ay 80% fat. Ito ang ginagamit niya habang walang tubig na nainom sa gitna ng disyerto. 2 weeks ang kayang itagal ng camel na hindi uminom ng tubig. Kayang isara ng camel ang ilong niya. Camel lang ang hayop na may humps. Kayang mabigay ng 600 liters na gatas sa loob ng 1 taon ng camel. Kayang tapatan ng camel ang bilis ng kabayo. Matapos nating makita ang salpukan ng Man vs. Beast, pakinggan naman natin ang opinyon ng ating animal expert kung bakit pinakain ng alikabok ng isang camel ang 4 na midget. Ang Arabian camel ay isang malaking herbivore na well-adapted sa pagtira sa mga disyerto. Ang Arabian camel ay kayang tumakbo o kaya niya mag-top ng speed ng mga 40 kilometers per hour. Kasi ang camel, being a desert animal, malakas ang endurance nito. Kaya niya mag-travel ng long distances. Kaya niyang i-sustain yung kanyang top speed ng mahaba. Ang tao, kahit nasabihin natin na well-trained to mga to, kahit mga atleta, merong hangganan kung hanggang saan lang sila makakatakbo ng maximum speed nila.